yung kung babalikan natin yung sa Acts 1, yung command sa kanila ni Jesus Christ. Acts chapter 1 verse 8, 'di ba? Ito 'yon. But you will receive power when the Holy Spirit has come on you, and you will be my witness in Jerusalem, in all Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. So, ibig sabihin, yung phase 1, saan yung ikakalat yung gospel? Sa Jerusalem. Natapos na yon. Ang phase 2, natapos na rin yan, yung pagkalat, nakarating na yung gospel sa Judea and Samaria. So sa Samaria, di ba, napag-aralan natin, sino ang nagdala ng message ng gospel sa Samaria? Si Philip. So natapos na yung phase 1 at yung phase 2. Narinig ng mga Hudyo ang gospel at na-receive nila yung Holy Spirit at naisama sila sa body ni Christ, which is ang church. So yung dividing wall between the Jews and the Samaritans, nawasak na yung pader na nagdi-divide sa kanila by preaching of the gospel. Kaya ang mga Hudyo at ang mga Samaritan ay isama na or nailagay dun sa katawan ni Jesus Christ, which is the church. So alam naman natin, nadaanan natin yan, napag-aralan natin na ang mga Hudyo at ang mga Samaritan ay hindi magkasundo. Matindi yung kanilang hindi pagkagusto sa bawat isa. Dahil ang tingin ng mga Hudyo, Samaritans ay mga half-breed. Nahaluan sila ng mga Gentile blood. Okay? Tapos, hindi sila puro. Ngayon, makikita natin, kasi ministry ni ano to ministry ni Peter. So si Peter ang susi dito sa early days ng church. Para siya yung key person dito sa early days ng church habang nung nagsisimula ang church. Siya yung active sa pagpipreach, di ba? Siya yung dominant figure sa early church. Siya yung laging available na ginagamit ng Panginoon simula nung day of the Pentecost, simula nung bumaba yung Holy Spirit. Kaya kung mapapansin nyo, kung saan napupunta si Peter para mag-preach ng gospel at para mag-lay hands sa mga sa mga believers. Bukod doon, sa mga ginagawa ni Peter na yan, meron pa siyang very special commission. Kinommission siya ni God. Bukod pa sa mga ginagawa niya. Kasi parang general ministry yan di ba? Lagi siyang available. Bukod doon, meron siyang special calling. Ano yung special calling na ibinigay sa kanya? Matatandaan natin sa Matthew 16:9. Sabi ni Jesus Christ sa kanya, di ba? I will give you the keys of the kingdom of heaven. So dito, kanina narinig ko si Sister Nova, yung pagkakaintindi nila dun sa rock, di ba? O sino ba yon? Akala ng mga Catholic, ang rock na sinasabi doon ay si Peter. Tapos, samahan mo pa nitong verse na to. I will give you the keys of the kingdom of heaven. So, kaya naman, ine-elevate nila si Peter. Di ba? Siya yung pinaka mataas na apostle sa kanya ibinigay. Ang susi, siya yung rock na sinasabi, malaking rock. Sinasabi ni Jesus Christ, and upon this rock, I will build my church. Yun ang pinaniniwalaan nila. Pero kung aaralin nila yung context ng scripture, hindi si Peter ang main man. Si Jesus Christ pa rin, di ba? So ano ibig sabihin nito? I will give you the keys of the kingdom of heaven. So kung ito lang ang babasahin natin, ibig sabihin si Peter lang, nasa kanya lang ang susi. Di ba? Ibig sabihin nito, si Peter, yung tao, o siya yung apostle na mag-a-unlock ng mga pintuan para sa paglago or sa expansion ng church. Siya yung mag-a-unlock, siya yung magbubukas. Si Peter is siya yung point of contact between the Holy Spirit at saka ng church.
'Di ba? Siya nga yung pinakaunang nag-preach. Yung first sermon dun sa Pentecost, pagbaba ng Holy Spirit, 'di ba? Siya yun. Siya yung naglelay ng hands sa mga believing Jews bago nila ma-receive ang Holy Spirit. Si Peter ang nagbukas at nag-unlock at nagbukas ng pinto dito sa mga Hudyo para sa church, para bumaba sa kanila ang Holy Spirit. Punta tayo doon sa ministry ni ni Philip sa Samaria. Di ba narinig ng mga Samaritans yung gospel, pero hindi bumaba ang Holy Spirit hanggang hindi pumunta doon si Peter at saka si John at nilay nila yung hands nila doon sa mga believers, di ba? So makita natin doon, once again, hawak ni Peter, yung susik, inunlock na naman niya yung pintuan ng kingdom para sa mga Samaritans. So ngayon, nabuksan na ang pintuan ng kingdom, nabuksan na yung pintuan ng church sa mga Hudyo at sa mga Samaritans. Tapos na ang phase 1, tapos na ang phase 2. Now, magsisimula na ang phase 3. Ano ang phase 3? Ito na yon. You will be my witness to the ends of the earth. So lalaganap na sa buong mundo ang gospel. So ito na yung simula nun. Meron pang isang natitirang susi na hawak ni Peter. At i-unlock niya ulit ang pintuan para sa pagpasok naman ng mga Gentiles. Okay, so dito na mabubuo ang composition ng church. So hindi lang sila mga Hudyo, hindi lang sila mga Samaritans, kundi pati mga Gentiles or sa madaling salita, sa lahat ng tao. So kanina nakita natin yung dividing wall between the Jews and the Samaritans, nasira na yon. Ngayon, dito sa pagbubukas ni Peter ng lock at ng pintuan sa mga Gentiles, yung dividing wall naman ng mga Jews and Gentiles ang matitibag, ang sisirain ng gospel. Kung ang mga Hudyo ay galit sa mga Samaritans at hindi sila nakikipaghalubilo sa mga Samaritans, mas lalo ang galit nila sa mga or yung uh, hindi man gagalit pero yung iba yung tingin nila kasi ang tingin nila sa mga Gentiles ay marurumi, unclean, 'di ba? Tawag nga sa kanila mga dogs. Kasi yung mga ginagawa nilang mga uh, cleansing, yung inutos sa kanila sa yung mga sa Leviticus, talagang makita mo yung ginagawa ng mga Gentiles taliwas do sa mga pinag-uutos sa kanila. Kaya ang tingin nila napakarumi ng mga Gentiles. Kaya kung hindi sila ayaw nilang kahalubilo yung mga Samaritans, edi lalo ayaw nila sa mga Gentiles. Pero titibagin na ng gospel itong wall na nagdi-divide sa kanila. So yung pagbubukas, iba yung ano dito yung pagbubukas ni Peter dito ng pintuan, ng huling pintuan para sa mga Gentiles. Para medyo hirap eh. Dahil buong buhay niya lumaki siya na naka-ingrain sa kanya ang Jewish tradition. Naka-ingrain sa kanya yung parang legalism at saka yung super ano sila na makabayan. Sila lang sa Israel. Di ba? Hindi sila nakikipaghalubilo sa mga Samaritans, hindi rin sila nakikipaghalubilo sa mga Gentiles. Kaya parang mahirap kay Peter ang pagbubukas na to ng pintuan pero wala naman siya magagawa. Di ba? Dahil inutos sa kanila to. So kung babasahin natin yung dito sa Book of Acts, merong tatlong klase ng mga tao, di ba? Andiyan yung mga Hudyo, nandiyan yung mga Samaritans, at nandiyan ang mga Gentiles. Ang mga Gentiles, may klase rin yan. Ang Gentiles, ang isa sa mga klase ng mga Gentiles ay tinatawag na God-fearers. Ang God-fearer or may mga takot sa Diyos, ito yung mga Greek-speaking na mga Gentiles na parang nag-convert sila
sa Judaism. Inadapt nila itong Judaism except yung pagpapa-circumcise. Okay, so yun yung hindi nila tinanggap. Hindi sila fully proselyte na matatawag. Okay? So ngayon, sino ba yung una sa mga Gentiles na yan? Nung early days ng Christianity, parang ano to napaka-active nung mga apostles, pati yung mga maraming mga buhay ang nababago dahil sa preaching ng gospel, nare-receive nila yung Holy Spirit. Ay, ang daming nako-convert. Even si Paul na persecutor ay na-convert, na-receive niya yung Holy Spirit. Yung mga non-Jews, yung mga hindi Hudyo, na-receive din nila yung Holy Spirit. Di ba? At dito nga, yung phase 3 magsisimula at ang pinakaunang makaka-receive ng message of salvation sa mga Gentiles ay ang Roman centurion na si Cornelius. So dahil to sa ano no sa frequent or yung madalas na may gulo dito sa Israel. Maraming Roman soldiers ang ini-station o yung mga nakaposte sa buong Israel para i-maintain ang peace and order. Pero itong mga Romans na to, hindi natin maiaalis sa mga Hudyo na magkaroon sila ng galit sa kanila. Dahil ang tingin nila sa kanila, sila yung mga mananakop. Parang nawalan sila ng freedom. Yung mga Israelites, kaya gano'n na lang yung galit nila sa mga Romans. At hindi maganda yung relasyon ng mga Romans sa mga local people, sa mga Israelites na pinamumunuan nila. Lagi may conflict. So, itong si Cornelius bilang isang opisyal ay nasa mahirap na posisyon. Yung pag-maintain ng peace and order. Dahil lagi meron nagre-rebelde dyan, di ba? Alam niyo yung mga zealots, sila yung mga rebelde, yung mga nagre-rebelde, mga Israelites na nagre-rebelde sa Rome. So kaya may mga naka-station na mga Roman soldiers sa buong Israel. Okay, yan si Cornelius. Si Cornelius, nasabi dito sa verse 2, ano siya? Devout, God-fearing. Dito sa pag-i-stay, sa maraming taon na pag-i-stay ni Cornelius sa Israel, pati siya mismo ay parang may ibang effect sa kanya yung Diyos ng Israel. Parang na-conquer siya ng Diyos ng Israel. Sa exposure niya dito sa mga Hudyo, yung sa mga tradition, sa mga pinagagagawa sa pagdadasal, parang may nangyari dito kay Cornelius. Kaya meron siyang reputation, di ba? Isa siyang makadiyos na tao na 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 pinapakita niya sa gawa yung kung anong faith ang meron siya. Gaano makaliit yung faith na yan, parang nagmamanifest, nakikita dito kay Cornelius. Kaya naman nirerespeto siya ng mga Hudyo. Ang ibig sabihin, kakaiba siya sa lahat ng mga Roman official na humawak dito sa Israel, sa isang portion ng Israel na to, or sabihin natin sa Jerusalem. Sinasabi dito, God-fearing siya. He feared God. Ito yung nabanggit ko kanina, di ba? Ano ba yung mga God, sino ba yung mga God-fearer? Ito yung mga Gentiles na to. Ito yung mga technical term. Ito yung technical term na ginagamit ng mga Hudyo para i-illustrate or yung mga Gentiles na tinalikuran nila yung pagiging pagan nila in favor for worshiping the God of Israel. So yun nga, nabanggit ko kanina, parang curious sila para sinusunod nila. Kahit hindi nila alam, para sinusunod nila yung ethics, morality ng Old Testament. Kahit hindi sila masyadong aral o hindi sila masyadong aware. Di ba? At nabanggit ko kanina, hindi sila naging full proselyte or nag-convert sa Judaism dahil hindi sila nagpa-circumcise. So,
Si Cornelius, alam natin yan, isa siyang Gentile. Na-realize niya na sa haba ng panahon na isa siyang Roman, ibig sabihin isa siyang pagan, parang wala siyang nakikitang value dito sa kanyang religion, sa pagiging pagan. Napakarami nilang Diyos, di ba? Sa dami ng Diyos nila, parang may kulang pa rin sa kanya. Parang hindi napupunuan ng mga Diyos-Diyosan nila yung hinahanap nitong si Cornelius. Kaya naman na ang tawag dito, nahila siya dito sa monotheistic God, yung iisang Diyos, one and true God ng Israel. Dahil parang wala naman nangyayari. Ang dami nilang Diyos, pero parang wala namang nagagawa yung mga Diyos nila. So nakita natin anong ginagawa ni Cornelius. Nagdadasal siya, namumuhay siya ng maayos, yung ibig sabihin living a moral life, di ba? So ito yung mga character ni ano ni, yung pinapakita ni ni Cornelius. Ano yung mga character na yan? Meron siyang ano yung desire niya nandun na hanapin ang Diyos, ang totoong Diyos na hindi niya nakita doon sa mga Diyos-Diyosan nilang napakarami doon sa Rome. May respeto siya sa Diyos, pangalawa. Pangatlo, generous siya sa pagbibigay sa mga nangangailangan tao. So hindi lang siguro mga kapwa niya Romano, ganun din sa mga Hudyo. Kaya nga nirerespeto siya ng mga Hudyo. At pang-apat, naging madasalin siya. Ang mga Hudyo, ikinoconsider nila itong mga pagbibigay ng mga sa kapwa bilang sign ng piety or yung pagiging makadiyos, pagiging religious. Yan ang nakita nila kay Cornelius. So ang tanong naman natin, ang tanong dito, sapat na ba yung mga karakter na to ni Cornelius para siya ay maligtas? Dahil maraming mababait na tao na ginagawa rin itong mga ginagawa ni Cornelius. Sabi, mababait sila, hindi sila gumagawa ng masama. Namumuhay sila na maayos, wala silang kaaway. Maraming ganyan tao, sapat na ba yun para sila ay maligtas? Ang pagkakaiba niyan ng mga tao na yan sa mga totoong tao ng Diyos ay kung papaano sila mag-response sa good news, sa gospel. May mga tao na mababait nga, sinasabi nila mabait sila, hindi sila gumagawa ng masama, namumuhay sila na maayos, pero once na binigay mo sa kanila, isinare mo sa kanila ang gospel, parang hindi nila matanggap. Ano gagawin nila? Mananatili sila doon sa kanilang paniniwala na ang salvation nila ay makukuha sa patuloy na paggawa ng kabutihan. Additional yan doon sa kanilang paniniwala kay Jesus Christ. Naniniwala sila pero hindi sapat para sa kanila yung paniniwala na yon. Hindi sapat yung faith lang na yon para sila ay maligtas. So sa ginagawa nila, ang parang gusto nilang sabihin, Lord Jesus Christ, maraming salamat dahil tinubos mo ko sa aking kasalanan doon sa cross. Dahil namatay ka para sa iligtas ako sa aking mga kasalanan. Pero Lord, parang kulang pa. So para masigurado ang aking salvation, kailangan kong gumawa ng mabubuti. Just in case kulang pa yung ginawa mo sa cross. So yan yung unang mga taong nasabi sila ay mabubuti. Good people, religious, generous.
madasalin. So yung pangalawang klase ng tao, ito si Cornelius, ang pagkakaiba niya dito sa iba, pag narinig niya yung gospel, nung narinig niya yung gospel, tinanggap niya kung ano yung message ni Jesus Christ. So nakuha niyo? Maraming mabubuting tao, pero once na i-offer mo sa kanila, i-share mo ang gospel sa kanila, hindi nila tatanggapin. Mababait nga sila, syempre sa standard ng tao, mabait sila. Pero hindi sa standard ng ating Panginoon. So kung gusto nating ma-save, hindi dapat ang standard ng tao ang sundin natin, kundi yung standard ng Panginoon. Dahil meron siyang sinabi, eto dapat, dito tayo. Ang tao, ang gusto, hindi, dapat dito ako. Ako gagawin ko ang gusto ko. Ang pagkakaiba ni Cornelius at sa maraming religious na tao sa panahon ngayon na ay ano yung ang ang alam niya, pagkakaalam niya, yung kanya pagiging religious, yung kanyang devotion na hindi yon sapat para siya ay masave. Si Cornelius to, no? Yung mga ginagawa niya, parang hindi pa kulang yon. Ay, hindi pa sapat yon para sa kanyang salvation. Many religious people sa panahon natin ngayon ay sapat na sa kanila o satisfied na sila na yung kanilang character, yung mga good works nila ay magdadala sa kanila sa heaven. Wala silang concept ng sin at yung grace and mercy ng Panginoon. So, kahit naman tayong lahat, di ba? Wala tayong concept nung hindi pa tayo nagkaroon ng spiritual rebirth, nung hindi pa tayo nag-aaral, wala tayong concept ng sin. Gaano ba katindi ang effect ng sin sa tao? Gaano ba katindi ang effect ng sin sa mundo? Kung ano mga nangyayari ngayon? Lahat yan ay effect ng sin. So maraming tao hindi aware na nagsimula ang lahat ng to dahil sa kasalanan. Bulag sila. At sa kanila, kung mabuti kang tao sa standard ng tao, okay na yon. At gumagawa ka ng mabuti, okay na yon para magdala sa iyo sa langit. So dito makikita natin yung prayers, yung palagi nagdadasal si Cornelius, para ang kasama sa prayers niya yung i-reveal niya kung sino ba talaga siya at i-reveal niya yung way of salvation na nire-require niya. Ano ba yung kailangan? Dahil parang ano to parang lost itong si Cornelius eh. Alam niya na mayroong Diyos at hindi niya nakita yung totoong Diyos na yun doon sa kanyang pagiging pagan dati. Sa dami nilang Diyos-Diyosan, hindi niya nakita. Meron siyang ibang hinahanap yung totoong Diyos para sa kanyang salvation. Punta tayo sa Acts 11. Sinalaysay niya sa amin na nakakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay at sinabi raw sa kanya, magpadala ka ng mga sugo sa Jopa at ipasundo mo si Simon na tinatawag ding Pedro. Ipapahayag niya sa iyo ang mga salita na kinakailangan mo upang ikaw at ang iyong mga sambahayan ay maligtas. So nakita niyo, ito yung account ni kung ano yung nangyari dito kay Cornelius. Parang ninanarrate ni Peter to. So ito yung hinahanap ni Cornelius, ang totoong God na magdadala sa kanya or yung magliligtas sa kanya. Magpadala ka, sabi ng angel kay Cornelius, magpadala ka ng mga sugo sa Joppa at ipasundo mo si Simon na tinatawag din Pedro. Ipapahayag niya sa iyo ang mga salita na kinakailangan mo upang ikaw at iyong sambahayan ay maligtas. So base sa character ni Cornelius, meron nang nabago sa kanya. Ang ibig sabihin, alam niyo to, pag merong nagbago sa tao, ibig sabihin ang Diyos ng Israel ay binago na siya. Anong tawag natin dito? Yung term natin, di ba? Regeneration, binago na yung puso
ni ni Cornelius. Kaya andun yung desire niya para hanapin ang totoong Diyos. Naghahanap na siya, nirerespeto niya yung Diyos na 'to. Kaso kulang pa yung information niya, kailangan niya naghahanap talaga siya. May manifestation na sa kanya na ano, na binago siya, eh. Nagdadasal siya, may respeto siya sa Diyos, naghahanap siya, hinahanap niya ang Diyos. Nagdadasal siya, tapos tumutulong siya sa mga tao. Kung makita na may manifestation na may binago sa kanya. Ibig sabihin, nabanggit ko kanina, para siyang lost. Naghahanap siya, eh. Gusto niya makilala kung sino ang totoong Diyos. So ano ba sabi sa Luke 19:10? For the Son of Man has come to seek and save the lost. So isa si Cornelius dito sa mga hinahanap ng ating Panginoon. So may mga questions, marami nagtatanong nito, no? So papaano naman, ano ang mangyayari doon sa mga tao na hindi inabutan or hindi nakilala, hindi narinig ang gospel, hindi nakilala si Jesus Christ, hindi narinig yung gospel. So ang context ng ano na 'to, ng tanong na 'to, ang kino-question nila dito is yung justice ng ating Diyos. Ang ating bang Diyos ay just, na ang lahat ng tao na hindi nakarinig sa pangalan ni Jesus Christ at hindi nakarinig ng mga ginawa niya, yung message niya, yung gospel, ang lahat ng tao ba na yan ay condemned, mapupunta directly sa hell? Kasi wala silang opportunity, di ba? So yan ang kadalasang tanong ng mga non-believers, ng mga atheists. Anong klaseng Diyos ang meron kayo na dadalhin niya ang mga tao sa impyerno, ganong hindi naman nila narinig ang good news. Wala silang opportunity. Para sinasabi nila, hindi nila kasalanan. Di ba? Na hindi sila nakarinig. Tapos dadalhin ng Diyos nyo ang mga tao na to sa impyerno. So hindi natin fully na maiintindihan kung ano yung nasa isip, yung mind ng ating Panginoon. Siya lang ang nakakaalam ng lahat na yan. Pero may binigay siya sa atin sa scripture. Ano makuha natin sa sinabi niya? That God is loving, merciful, and just. Yan ang malinaw na sinasabi sa scripture. At gusto nga niya lahat, di ba, na lumapit sa kanya. Ang gusto niya, lahat ng tao ma-save. Pero mangyayari ba lahat ng tao ma-save? Hindi naman, di ba? Ang sabi sa 2 Peter 3:9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon, ng opportunity sa lahat, hindi lang sa iilan, kundi sa lahat, sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Kaya nga hindi pa nangyayari second coming, di ba? Once na dumating si Jesus Christ, tapos na, wala na. Kaya nga, andito pa tayo eh. Kaya nga hindi pa siya dumarating dahil nakikita natin dito yung kanyang pagiging patience and long suffering. Na hinihintay pa rin niya ang mga tao na bumalik sa kanya. So, yung question na ano mangyayari sa mga tao na hindi nakarinig. Di ba si Cornelius, hindi naman niya narinig si Jesus Christ, di ba? As the Messiah. Pero, hinahanap niya yung totoong Diyos. Generous siya. At dito makita natin na ipapadala ng Diyos si Peter para makilala ni Cornelius kung sino ba tong Diyos na hinahanap niya. So, yung binanggit ko kanina, hindi niya alam, hindi niya kilala si Jesus Christ. Hindi niya kilala personally. Ano ba yung buong detalye about
this Jesus of Nazareth. So wala siya sigurong full knowledge about Jesus Christ. Kaya nga ipapadala, pero narinig niya siguro pero wala yung full na message na dala ni Jesus Christ. Kaya ipapadala niya si Peter para ibigay sa kanya kung ano ba talaga ang message na dala ni Jesus Christ. So dito sa story ni Cornelius, ipinapakita dito yung willingness ng ating Panginoon na gamitin ang kahit na sino or kahit na anong paraan para, anong tawag dito, na para ma-reach out yung mga tao na merong dinidesire na makilala siya. So hindi po pwedeng hindi gagawa ng way ang Panginoon para sa mga tao na gusto talaga siyang makilala. Ano ang mga gagamitin ng Panginoon? Sino? Hindi natin alam. Pero nandyan yung mga missionaries, nandyan yung mga tao, mga kaibigan natin, yung mga kamag-anak na mag-i-invite sa atin sa church, mag-i-invite sa atin sa Bible study, umattend ng prayer meeting. So yan yung mga uh, ways na gagamitin ng ating Panginoon para marinig natin yung good news, yung gospel. Di ba? Minsan sa panonood lang sa YouTube, biglang mag-a-appear sa next na play mo is yung gospel na wala kang kaalam-alam na yun ang kasunod. Di ba? So naririnig mo yung gospel na yun magwo-work na sa iyo yun, sa tao. Okay, so marami ginagamit ng ating Panginoon para makarating sa atin ang gospel. So ito si Cornelius, gusto niya makilala ang Diyos personally. So maraming mga, babalik tayo sa question, di ba? Ang question, ano mangyayari sa mga tao na hindi nakilala, hindi narinig si pangalan ni Jesus Christ? Kung babalik tayo sa Old Testament, maraming mga Old Testament saints ang hindi kinakilala or inabutan si Jesus Christ. Pero nasan sila ngayon? Si Abraham, si Isaac, si Jacob, si Moses, si Aaron, si Rahab, yung prostitute, si Ruth na Moabite, si David, si Solomon, yung ibang mga prophets, nasan sila? Nasa presence sila ng ating Panginoon. Inabutan ba nila si Jesus Christ? Nakita ba nila, nakilala ba nila personally? Hindi. Di ba? Paano sila nakarating sa langit? Ang nagligtas sa kanila is yung kanilang faith. Ibig sabihin, hindi na bago. Kung ano yung way na ginamit ng Panginoon sa Old Testament hanggang sa New Testament, by faith ba rin tayo na isi-save, di ba? You have been saved by grace through faith. So isang means lang ang ginamit ng Panginoon sa pagliligtas ng tao sa buong history. Faith. Ang mga tao na to sa Old Testament hindi nila kilala si Jesus Christ, pero they put their faith and hope sa mga promises ng ating Panginoon. Yung mga prophets, yung mga devout Jews, itong mga to, meron silang yung mga prophecies na mangyayari in the future. Diba? So, they are looking forward doon sa promise ng Panginoon na darating yung Messiah. By faith, they are looking forward sa time, sa panahon na mangyayari yun na darating yung Messiah. Patuloy nilang sinusunod ang Diyos at they put their faith in Him habang hinihintay nila itong pangako na to. And that faith saved them. Prophecy, looking forward, nakatingin sila dun sa cross, sa paparating na Savior, Messiah. Sa time natin ngayon, nandito tayo sa kabilang side ng cross. Tayo naman, kung sa kanila, they are looking forward, prophecies. Tayo, history ang tinitignan natin. We are looking back doon sa cross by faith. Parehas din, di ba? They are looking forward, prophecies by faith. Tayo naman, we are looking back doon sa cross by faith.
So hindi na bago yung means of salvation sa Old Testament at sa New Testament. So ano mangyayari sa mga tao na hindi nakarinig kay Jesus Christ? Hindi natin masasabi na 100% na definite answer tayo dito. Pero ang sinasabi ng Bible is ang Diyos natin, siya ay just at i-judge yung mga tao na to according to their knowledge of the one true God. Sa papaano paraan? Yung revelation ng Diyos na ibinigay sa tao. Nasaan yan? Romans 1:18-20. For the wrath of God is revealed from heaven against all godlessness and unrighteousness of people who by their unrighteousness suppresses the truth. Ito sinusuppress nila yung katotohanan dahil sa kanilang sinful nature. Ayaw nilang tanggapin yung katotohanan, sinusuppress nila, ayaw nilang lumabas. Bakit? 19. Since what can be known about God is evident among them. Obvious. Sabi dito ni Paul, obvious na dapat na inireveal ng Diyos ang kanyang sarili sa kanila because God has shown it to them. For His invisible attributes, yung mga hindi nakikita na attributes ng ating Panginoon, yan yung His eternal power, divine nature have been clearly seen, malinaw na nakikita since the creation of the world. Sa paano paraan, ano yan? Being understood through what He has made. Sa creation. Ito yung revelation ng ating Panginoon sa tao sa pamamagitan ng kanyang creation. Kaya sabi dito sa last part, as a result, people are without excuse. Ibig sabihin, walang excuse ang sino mang tao na sabihin na hindi nila kilala ang Diyos dahil inireveal ng Diyos ang kanyang sarili, ang kanyang glory sa kanyang creation. Kaya walang excuse ang tao na hindi siya makilala. Okay? So malinaw yan. Kasi sabi sa Psalm 9:1, the heavens tell about the glory of God. Tumingala ka lang sa langit. Hindi ba maiisipin mo ba na aksidente lang ang lahat na tulad ng mga iniisip ng mga atheists? Nangyari yan dahil sa Big Bang. Diba, ang question naman doon, meron bang order out of chaos? Magpasabog ka ng maraming bomba doon sa scrapyard, sa maraming uh, mga metal, mga nangongolekta ng mga metal. Isang bundok ng mga metal yon, pira-pirasong metal. Maglagay ka ng maraming bomba doon, pasabugin mo sabay-sabay. Pag sumabog kaya ang lahat ng yan, after mga isang taon, meron ka makikitang Ferrari na nakaparada doon sa tabi ng mga basura na yan, ng mga metal. Wala, di ba? Kailangan ng genius mind ng isang creator para mabuo ang isang sasakyan. Hindi mabubuo ang kahit anong bagay, ang sasakyan na yan, kung walang magdi-design yan at kung walang mag-assemble. So ganun din ang creation, ganun din ang ating mundo. Hindi nagkataon na nandito tayo, meron tayong oxygen na sapat lang para mabuhay tayo. Ang oxygen, pag nag-excess ang oxygen content na yan, 20.9%, pag naging 23 yan, napakabilis magkaroon ng sunog. Tinatawag yan oxygen enrichment. Pag sobra-sobrang oxygen sa atmosphere, mas madali magkaroon ng apoy. Ngayon, pag bumaba naman ang oxygen content sa hangin, ano naman ang mangyayari? Masosuffocate tayo. Kukulangin tayo ng oxygen sa katawan, magpa-pass out tayo. So nakita nyo, yung fine-tuning nandoon. Ibig sabihin, hindi aksidente. Yung layo ng araw sa mundo. Di ba? Aksidente ba yon? Malihis lang yan. Malapit lang ng konti, ilang inches, centimeter.
Malapit lang na konti ang mundo dun sa araw, sunog tayo. Malayo lang yan ng konti sa araw, patay tayo dahil sa sobrang lamig. So makita natin dito, di ba? Yung fine-tuning, merong greater mind na nag-create ng lahat. Kaya sinasabi dito, the heavens tell about the glory of God. So walang excuse ang tao na sasabihin nila na hindi namin kilala ang Diyos. Aksidente ba ang lahat ng mga nakikita nyo? Ang langit, yung dagat, napakaganda ng creation para isang maging aksidente. Merong order sa mundo. Napakaganda. Hindi aksidente ang creation. At ang pinaka-importante, pinaka-valuable na creation na ginawa ng ating Panginoon ay ang mga tao. Di ba? His greatest creation. Ginawa niya tayo by His own hands. Itong yung skies, yung water, mountains, lahat ng yan, yung light, sinabi lang niya, di ba? Binigkas niya. Lumabas lahat yan sa Genesis. Pero yung time na gagawin niya yung tao, iba. Siya mismo ang gumawa by His own hands. And He made us in His own image. So yan yung mga sinasabi dito sa Romans 1 na walang excuse. Through His creation, ni-reveal niya ang kanyang sarili. Pero ito yung dito makakaiba. Kaya sabi ni Paul sa Romans, di ba? Through His creation. Pero nung dumating si Jesus Christ, parang may nagbago. Dahil yung full revelation ng Diyos ay na kay Jesus Christ. Okay, yung general revelation na yan, yung creation, okay yan. Makita natin yung glory ng Diyos. Merong Diyos na gumawa niyan. Pero nung dumating si Jesus Christ, ni-reveal ng Diyos kung sino talaga siya sa pamamagitan ni Jesus Christ. Kaya nga siya yung mystery na sinasabi na hindi alam ng mga Old Testament saints, Old Testament na mga tao, yung mga Hudyo. Si Jesus Christ at yung church ay ang mystery na tinago sa kanila. Ephesians 3, 2-6. I am sure you have heard that God appointed me, Apostle Paul, to share His grace with you. Verse 3. Ano yun? I am talking about the mystery God had showed me. Ito yung tinakatago, tinago sa kanila. I have already written a little about it. Meron na ako sinulat, kakunti pa lang. By reading about this mystery, you will be able to understand what I know. Ito i-reveal na sa kanila ni Paul kung ano yung mystery na to. You will know about the mystery of Christ. So yan, si Jesus Christ yung mystery na hindi nila alam. Verse 5, the mystery was not made known to people of other times or in previous generations. Nakatago to, hindi to nire-reveal ng Diyos. But now, the Holy Spirit has made this mystery known to God's holy apostles and prophets. Sabi ni Paul, ito yung mystery. Verse 6. Ito na yung mystery. Because of the good news, because of the gospel, because of the message of Jesus Christ, God's promises are for Gentiles. Ito na yon, as well as for the Jews. Kaya nandito tayo kay Cornelius ngayon. Sabi ni Paul, both groups, Jews and Gentiles, are parts of one body. They share in the promise. It belongs to them because they belong to Christ Jesus. Di ba ang mga Hudyo, ang alam nila sa kanila lang ang
pangako ng Diyos. Kay Abraham lang, sa mga descendants lang ni Abraham. Pero merong ibang plano ang Diyos. Ito yung mystery. Teka, sabi ng Diyos, hindi lang kayo ang maliligtas. Hindi lang kayo ang aking mga pinili. Alam ko kayo ang ginamit ko, kayo yung chosen. Pero sa pamamagitan nyo, ilalapit ko sa akin. Ililigtas ko ang ibang lahi, ibang nations. Di ba? Ang mundo. Di ba? Sa pamamagitan nyo. Hindi exclusive sa inyo lang. Manggagaling lang sa inyo yung gagamitin kong way of salvation. So ito yung mystery. Yung pagdating ng Messiah, si Jesus Christ, yung message niya, at yung pagsama sa Gentiles para maging mga tao ng Diyos. So yan yung mystery. At makikita natin, yung mystery na to ay unti-unting nagkakatotoo. Sa verse 3, eto na yon. Nagsisimula na nakatuparan itong mystery na to. Nagsisimula na yung pagbukas ni Peter doon sa huling susi. Bubuksan na niya yung pintuan para makapasok sa church or sa body ni Christ ang mga Gentiles. Ito na yon. About 3 in the afternoon, 3 o'clock, he distinctly saw in a vision. Cornelius to ha. Nakita ni Cornelius in a vision of an angel of God who came in and said to him, Cornelius. Dito, dahil alam na natin na meron ng ginawa ang Diyos sa puso ni Cornelius, hinahanap na niya kung sino ba talaga tong Diyos na to. 3 o'clock prayer, isa sa mga important prayers ng mga Hudyo. 3 o'clock. Binigyan siya ng vision about an angel. Tinawag siya. So dito, isa pa tong ano, no, yung appearance ng ano, ng mga angel dito sa scripture. Karaniwan, madalas nababasa natin, pag merong angel na nagpakita sa isang tao, ano yung unang reaksyon ng mga tao? Di ba? Takot. Dahil dun sa majesty ng angel na yan. Yung glory, dahil may glory rin ang mga angel na yan. Dahil mga divine being din ang mga angel. Nandun yung takot ng mga tao pag nakakita sila ng angel. So tingnan natin yung mga reaction sa Old Testament at saka sa New Testament pag nakita ng tao ang isang anghel. Judge 6:22. Saka pa lamang naunawaan ni Gideon na anghel nga ni Yahweh ang nakausap niya. Dahil dito, ito yung reaction niya. Kinilabutan siya sa takot. At sinabi, Panginoong Yahweh, tulungan mo po ako. Harap-harapan ko nakita ang iyong anghel. So kinilabutan sa takot si Gideon. Sa First Chronicle, when David looked up and saw the angel of the Lord standing between heaven and earth, with his drawn sword in his hand stretched out over Jerusalem, David and the elders covered in sackcloth fell face down. Iba yung reaction nila, di ba? Pag nakakakita sila ng angel. Sa New Testament, sa resurrection, biglang lumindol ng malakas sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel na Panginoon. Iginulong nito ang bato na katakip sa libingan at umupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang kidlat at puting-puti ang kanyang damit. Verse 4, nanginginig sa takot ang mga bantay na makita ang anghel at sila'y nabuwal na parang mga patay. Sa Luke, an angel of the Lord appeared to him kay Zechariah, standing to the right of the altar of incense. When Zechariah saw him, anong reaction? He was terrified and overcome with fear. So makikita natin dito, no, yung reaksyon ng mga tao, mga Old Testament sa New Testament, ganun na lang yung takot nila. Nanginginig sila pag nakakakita sila ng anghel. Pero kakaiba yung mga nakiklaim ngayon, di ba? Panahon natin.
na pag nakakita sila ng anghel, parang chami-chami, kwento-kwento, walang fear, walang takot. Kaya questionin mo kung binabasa mo ang Bible, hindi naman ganito yung reaksyon ng mga tao nung nakakakita sila ng angel ah. Bakit yung mga nakiklaim na nakakita ng angel parang wala lang sa kanila? So nakita natin kung ano yung reaksyon ng mga tao pag nakakakita ng angel. Kaya naman sa verse 4, ito rin yung naging reaksyon ni Cornelius, staring at him in awe. Ibig sabihin, terrified, afraid, fearful, na nakatingin si Cornelius doon sa anghel. At sinabi niya, "What is it, Lord? Ano po ang kailangan nyo?" The angel told him, "Your prayers and your act of charity have ascended as a memorial offering before God." So pinakinggan ng Diyos ang iyong mga panalangin. Natatuwa siya sa pagtulong mo sa mga mahirap. Kaya inalala ka ng Diyos. Veteran soldier. Itong si si Cornelius. Bilang isang centurion, meron siyang hawak na 100 tao, 100 mga sundalo. Kaya parang masasabi, isang kapitan to, batikan na, magaling na sundalo, matapang na sundalo itong si Cornelius. Pero nung makita niya itong anghel, nakita niya natakot siya. Kaya ano niya, anong kailangan niyo? In-address niya itong angel as Lord. Hindi bilang katulad ng Lord ni Jesus Christ, no? Bilang respeto na mas ang nilalang na to ay mas superior sa kanya. So alam ng Diyos yung puso nito si Cornelius at sinasamba niya, wino-worship niya ang Diyos doon sa best ng kanyang knowledge na kung anong meron siya na pagkakakilala sa Diyos. Yan ang ginagawa ni Cornelius. Binibigyan niya yung best niya na mag-worship kahit ito lang yung knowledge na meron siya. Despite of his sincerity, yung kanyang devotion sa one true God, hindi siya masisave nun eh. Kung hindi niya maintindihan yung tamang gospel na dala ni Jesus Christ. Kaya nga sabi ni Peter sa Acts 4:12, there is salvation in no one else. For there is no other name under heaven given to people by which we must be saved. So kailangan to ni Cornelius. Kaya naman gumagawa ng paraan ngayon ang ating Panginoon para ibigay kay Cornelius yung kinakailangan niyang knowledge. So anong ginawa? Next. So ngayon, sabi ng magsugo ka ng mga tao sa Joppa at pasundo mo si Simon na tinatawag na Pedro. Doon siya nakatira kay Simon na mangungulti. Ito yung leather maker. Ang bahay niya ay nasa tabi ng dagat. So ito yung gumagawa ng ranger. So specific yung instruction ng angel dito kay Cornelius. Magpadala ka ng tao sa Joppa. Pasundo mo si Peter. Doon nakatira siya kay Simon, yung gumagawa ng mga leather. So a tanner, ano yung tanner na yan? Yung, paano ba ginagawa ang leather? Saan ba nakukuha ang leather? Di ba sa balat ng hayop? So, kung ang craft o ang trabaho nitong Simon na to ay gumagawa ng mga leather, ibig sabihin, umapatay siya ng mga hayop. Tinatanggal niya yung mga balat ng hayop para gawing leather. So, ang ano dito, ang irony dito, bakit nandun si Peter? Isa siyang Hudyo, di ba? Hindi, kinoconsider nila na marumi. Ang ganito yung ma-expose ka sa mga patay na hayop, sa mga dugo, di ba? Unclean yan para sa isang Hudyo. Pero bakit siya nandun? Kino-consider ng mga Hudyo yan parang na pinaka marumi na trabaho. Ibig sabihin, yung mga gumagawa niyan, palagi silang nandun sa state of ritual uncleanness na nire-require ng Levitical law.
So yan, si Simon the Tanner. Ano ba siya? Hudyo ba siya or isang Gentile? So hindi nakalagay dito. Pero Simon din siya eh, di ba? Si Peter, pangalan niya Simon. So hindi natin alam, pero malaki ang chances na itong si Simon the Tanner ay isang Hudyo. Pero siguro hindi na niya napapractice ang kanyang pagiging Hudyo dahil sa nature ng kanyang trabaho. Kaya nga malayo siya sa place of worship. Nakatira siya saan? Nandun sa tabing dagat. Dahil hindi siya pwede makihalubilo sa iba. Dahil kinukonsider siyang isang marumi. Para sa mga Hudyo, ano ba itong tingin nila dito sa ganitong klase ng trabaho? Yung gumagawa ng leather. So sinasabi sa kanilang religious books na nakahilera sa kategory na parang sa isang palikuran, urinal, ganito karumi ang tingin nila dito sa trabaho na to. So, ang trabaho na yan, inile-level nila dun sa mga kumukolekta or naglilinis sa mga dumi ng aso. Kung ang aso ay marumi na, edi lalo pa yung kumolekta ka ng mga dumi ng aso. So, ganyan katindi yung karumihan ng trabaho nitong tanner nung gumagawa ng leather sa tingin ng mga Hudyo. Okay? So bakit nandiyan si Peter? Isa siyang Hudyo, di ba? Alam niya na marumi yan, na hindi yan okay sa mga Hudyo. Pero bakit siya nandyan? So kung makita niyo, parang inire-ready, ipine-prepare si Peter dun sa mga susunod na mangyayari ng pagbubukas niya na pintuan para sa mga Gentiles. Ipine-prepare ng ating Panginoon si Peter para basagin yung pader na nagdi-divide sa mga Hudyo at sa mga Gentiles. So, kung ano yung kinoconsider nila na marumi at hindi marumi. So, ganun din pagdating sa pagkain. So, verse 7, now, when the angel who spoke to him had gone, nakaalis na yung angel, he called two of his household servants and a devout soldier who was one of those who attended him. After explaining everything to them, he sent them to Joppa. So immediate, madalian yung response ni Cornelius dito sa pagkaalis ng ng angel, titawag kaagad niya, servant niya at isang sundalo. Kinuwento niya sa kanila kung ano yung mga sinabi nung nung angels. So mabilisan yung action na ginawa ni Cornelius. So makita natin dito na devout pati yung soldiers niya, di ba? Yung soldier, yung household niya, tinawag na devout. Dahil kung babalikan natin dun sa verse 2, ang nakalagay doon, si Cornelius was a devout man and feared God along with his whole household. So hindi lang pala si Cornelius, kundi sabi diyan buong pamilya, pati yung household niya, mga kasama sa bahay ay mga God-fearing. Ibig sabihin hindi lang siya yung binago ng Panginoon, kundi pati ang buong mga sambahayan niya. Ngayon, yan yung vision ni Cornelius. So ngayon, lilipat tayo. Kung may pinakitang vision kay Cornelius, ito meron din ipapakita kay Peter. Ano yung gagawin ni Peter? Kailangan sabihin ng Diyos kung ano kailangan gawin ni Peter eh. Sumunod na araw, kinabukasan, nang malapit na sila sa bayan ng Joppa, umakyat. Ito yung mga yung mga inutusan ni Cornelius. Nung malapit na sila sa bayan ng Joppa, ito naman si Peter. Umakyat si Pedro sa bubong ng bahay para manalangin. So tanghaling tapat noon at gutom na si Pedro kaya gusto niya muna kumain. Pero habang inihahanda ang pagkain, may ipinakita sa kanya ang Diyos. So ito, from Caesarea,
balik tayo, punta tayo dito sa Joppa. So, ipine-prepare naman ng ating Panginoon ang preacher, si Peter, para sa encounter na mangyayari. So, hindi lang sovereign ang ating Panginoon sa pagtawag kay Cornelius para siya ay iligtas, pero kumikilos din at ipine-prepare ng ating Panginoon yung preacher para ma-accomplish yung salvation para kay Cornelius. So makita natin sa scripture na ang pagtawag ng isang tao para sa special service ay malinaw na nakadocument yan dito sa scripture. Bigay tayo ng example, Isaiah 49:1, Coasts and islands, listen to me. Distant peoples, pay attention. The Lord called me before I was born. Si Isaiah ang sasalita. He named me while I was in my mother's womb. So tinawag na sila para sa special service. Pinili na sila. Di ba? Ayan, no? Before I was born. Jeremiah 1:5, before I formed you in your mother's womb. Ganun din kay Jeremiah. I chose you. Pinili na kita. Before you were born, I set you apart to serve me. I appointed you to be a prophet to the nation. So may special calling ang bawat isa sa atin kung anong gagawin natin. Sa John 15:16, sabi ni Jesus Christ sa kanila, sa mga apostles, you did not choose me. Instead, I chose you. I appointed you so that you might go and bear fruit that will last. I also appointed you so that the Father will give you what you ask for. He will give you whatever you ask for in my name. So makita natin, ang Diyos ang pumipili sa atin at hindi tayo ang pumipili sa Diyos. So ano na nangyari? Pagkatapos nito, pagkatapos ng may makitang vision. Ano ba nakitang vision ni Peter? Verse 11. So nakita niya bumukas ng langit at may bumabang parang malapad na kumot na may tali sa apat na sulok nito. At sa kumot na ito, nakita niya ang lahat ng uri ng hayop, ang mga lumalakad, gumagapang at mga lumilipad. So yan ang nakita ni Peter. So kung titignan natin, di ba, kanina sa mga previous verses, tanghalin tapat, gutom na si Peter. So yung vision na pinakita naman kay Peter, involved yung pagkain. Di ba? Napaka parang fitting ng vision na ibinigay kay Peter. So kasama dyan yung mga clean, yung mga marurumi at yung mga malilinis na animals na nakalagay sa Old Testament. Yung dietary restrictions na ibinigay sa kanila sa Leviticus chapter 11. So ano ba yung dahilan? Balikan natin. Ano ba yung dahilan bakit ibinigay sa kanila yung dietary restrictions na yan? Binigay sa kanila, ito lang kakainin nyo, ito yung pwede nyo kainin. Hindi nyo pwede kainin to, hindi ito, hindi ito, hindi ito. Bakit? Bakit ganun kahigpit ang Diyos sa kanila? So tingnan natin, balikan natin. Leviticus 20:25-26. Sabi niyan, hindi ko kinuha yung Tagalog kasi sa Tagalog parang may kulang eh. So kung gusto niyo makita yung Tagalog, so buksan niyo yung mga Bible niyo. So, you must be able to tell the difference. Makita niyo yung pagkakaiba between animals that are clean and those that are not. You must know which birds are clean and which are not. Dapat ma-distinguish niyo. Do not make yourselves unclean by eating any unclean bird or animal. Do not make yourselves unclean by eating anything that moves along the ground. I have set all of them apart as unclean for you. 26. You must be holy. Ito yung pinaka-importante. You must be holy. Bakit? You must be set apart to me. I
I am holy. Gusto niya kung ano siya, ganun din yung mga tao niya. Kaya nga, kinuha niya kayo eh. Kayo yung pinili niya para mag-stand out sa lahat ng tao na nakapaligid sa kanila. Kung walang distinction, kung hindi sila binigyan ng dietary restriction, anong kaibahan nila? Paano sila makikilala na sila ay mga tao ng Diyos? So ito yung dahilan kung bakit binigyan sila ng dietary restrictions. God is holy, kaya ang mga tao niya ay dapat maging holy, kaya hindi sila dapat tumulad dun sa mga bansa, mga tao na nakapaligid sa kanila. Kailangan maging unique sila dahil special people sila ng Diyos. Sila yung pinili. Okay? So ngayon, hindi natin masisisi si Peter sa magiging response niya dahil sinusunod lang niya kung ano yung nakalagay dito sa Old Testament. Di ba? So kailangan ma-separate talaga, maihiwalay ang mga Israelites sa kanilang mga idolatrous neighbors. Kaya ang pagbibigay ng restrictions na yan, magpe-prevent sa kanila yan para magkaroon ng interaction, social interaction dito sa mga nasa paligid nila. Di ba? Kaya naman ayaw nila na makahalubilo itong mga pagans, yung mga non-Jews, non-Israelites. Pero pagdating naman ng New Covenant, pagdating ni Jesus Christ, yung pagtawag sa mga tao na to na mapabilang sa church, magbabago ang lahat. So natapos na, nagkaroon ng abrogation. Ibig sabihin yung dietary restrictions na to ay matatapos na. Sabi sa verse 13 and 14, pagkatapos may narinig siyang tinig na nagsabi, Pedro, tumayo ka, magkatay ka at kumain. Sumagot si Pedro, Panginoon, hindi ko magagawa yan dahil hindi po talaga ako kumakain ng mga hayop na itinuturing na marumi at pinagbabawal kainin. So, dun sa vision, inutusan siya eh. Kahit sino mang devout na Hudyo ang ipagawa sa kanila yan, magdadalawang isip talaga at saka tatanggihan. Kaya nagprotesta siya. No, Lord, sabi niya, hindi po pwede. Hindi ko magagawa yan. So, tinawag pa niya Lord. Di ba? Pero hindi niya susundin. Gano'ng katindi yung kanilang devotion dito sa dietary restrictions. Hindi nila kakainin kung ano yung pinagbabawal sa kanila. Buong buhay niya, sinunod niya itong law na to ni Peter. Hindi siya kumain kung ano yung tinuturing na marumi. So makita dito, ipinapakita din dito ni Peter yung kanyang pagsunod dito sa Old Testament law na ibinigay sa kanya, yung kanyang devotion para i-please ang Diyos. Kaya nga tumatanggi siya, no Lord. Dahil labag sa konsensya niya yan. Pero sa verse 15, naulit na naman, second time, muling sinabi ng tinig, huwag mo ituring na marumi ang kahit anong bagay na nilinis ng Diyos. So 3 beses ito nangyari. At pagkatapos hinila agad ang bagay na iyon pataas. So ayaw talaga sumunod ni Peter dahil labag sa konsensya niya yan eh. Iba-violate niya. Inuutusan siya mag-violate ng law. Kaya hindi siya sumusunod. Kaya kailangan ulitin ng Diyos pangalawang beses. What God has made clean, do not call impure. So dito binabago na. Pinapalitan na, tinatapos na ng Diyos yung dietary restrictions na ibinigay kay Moses. Tapos na. What God has made clean, do not call impure. Pangatlong beses sinabi yun, nawala na, bumalik na, umakyat na sa langit yung parang tela na merong iba't ibang klase ng hayop. So matindi yung nakatanim na sa isip ng mga Hudyo kay Peter yung dietary regulations nila na hindi niya maintindihan kung ano yung
nangyayari? Ano ba 'tong gustong sabihin sa akin? Ano ba yung implication ng vision na 'to? Okay, so dito sa pinag-aaralan natin, ang, basic at yung practical lessons na nangyari kay Peter sa encounter na 'to is yung 'pag nagsalita ang Diyos sa'tin sa scripture 'yan, hindi tayo bibigyan ng direct revelation dahil tapos na, nasa scripture na lahat. 'Pag nagsalita ang Diyos, binasa natin, nangusap sa'tin ng Diyos, may sinasabi siya na ito ang gawin natin, hindi dapat natin i-challenge, hindi tayo dapat magprotesta kung ano yung sinasabi niya na gawin natin. Ito yung sinasabi ng scripture, eh, pero ayaw mong hindi parang hindi okey sa'yo. So, 'wag natin i-cha-challenge kung ano yung sinasabi ng ating Panginoon. Yun ang, practical lesson dito. Dahil ang nangyayari, para pinagdududahan natin ang ating Panginoon. Yan yung nangyari, 'di ba? Yung sa Garden of Eden, dun sa rebellion na nangyari sa Garden of Eden. Pinagdudahan nila ang Diyos, kaya pumasok ang kasalanan. 'Pag may sinabi ang Diyos, hindi dapat nating questionin, hindi tayo dapat makipagdebate. Bakit sinasabi ito ng Diyos? Hindi dapat ito, ayoko 'tong gawin. Ang tamang response ay i-humble natin ang ating mga sarili, i-submit natin ang ating sarili sa Kanya, dahil lahat ng sinasabi niya, lahat ng ini-reveal niya sa atin sa scripture ay totoo. At yun ay para sa atin, at yun ay makakabuti sa atin. Okay, so ang question sa atin ngayon, naiiwan ko sa inyo, tayo ba ay parang nakikipag-argue ba tayo sa sinasabi ng Panginoon sa ibang aspeto ng ating buhay na parang ay mahirap sundin yan, Lord, eh. Nakasulat sa scripture ganito, pero parang, Lord, may iba akong gustong gawin. Okay, so next week o sa susunod nating pagkikita, ang i-discuss naman natin ay yung ano na yung susunod na mangyayari sa pagkikita ni Cornelius at ni Peter. So parehas sila, binigyan sila ng vision, ano yung mangyayari ngayon pag nakita sila. Okay? So dito muna magtatapos yung part 1 ng Acts chapter 10. So marami pong salamat sa pakikinig at open na po ang ating discussion. Salamat po.